Hello Group 1, ito na po ang set of cards na inyong napili, January 2024. Ano nga bang mensahe? Ang mahalagang marinig, unang buwan ng taon. Okay, we'll be straightforward po sa ating reading today. Spread muna natin ang bawat isa. Okay, ito yung pinaka napunan nyo marahil, the Queen of Swords. Okay, the Death card. This one is in reverse. Hindi naman po kailangan katakutan ito. Meron lang yan kalakip na mensahe. And the Four of Pentacles, reverse. Okay, so dito, unang-unang umangat ay yung ilang plans. Pag-action, decision, ayan, purusyon, na gusto nyong i-consider first month of the year. Para bang andito yung pagprotekta nyo sa inyong mga pag-aari or yung alam nyong para sa inyo. Kita mo siya, ang higpit ng kanyang yakap. Hindi man ito may patungkol sa inyong wealth or pera. Maring ito naman ay may kaugnayan rin sa relasyon. First song, tayo po ay general message. Pero ito na, no, since nakagawian naman talaga natin, halos karamihan. So, unang buwan ng taon, andyan yung ilang plans. At ito talaga yung umaangat dito, guys. The Death card, this one is in reverse, the Queen of Swords. Yung ilang long-term plans nyo pagdating sa inyong buhay. Life in general, mapabuhay karera man ito, trabaho, pamilya, or personal na hangarin. Unang buwan ng taon, pinapaalalahanan ka ng cards. Group 1, na ito na, this is the best month na magbago. Ayan. Hindi dahil sa ano, no? Kumbaga, yung mga gusto mong baguhin sa iyong buhay. Para sa mas positive, mas healthy na ikaw. It could be physically, mentally, emotionally. Ayan, yung inyong mga New Year's resolutions. Andito, yung kagustuhan nyo itong, kumbaga, bigyan ng pag-aksyon. Or kusa talaga itong aangat para sa inyo. Para meron kayong ilang corrections rin, okay? Para sa ilan na gustong, hindi lang protection, pero corrections na gusto nyong makita sa inyong pagkatao, sa inyong sarili. Again, physically, mentally, emotionally, this is the best month na i-priority mo naman yung mga alam mong kailangan mo nang baguhin sa iyong sarili or sa ilang sitwasyon, relasyon sa inyong buhay. Okay, ito hindi natin tatamisan, may pag-angat ng pagsuko dito. Kumbaga yung process ng pag-surrender sa mga bagay, sitwasyon, tao na hindi na nagsaserve ng purpose para sa inyo. Meron kayong ilang iiwanan na. Ayan, sa 2023. In this month, magiging ready kayo sa ilang pagbabago at ilang bagong simulain na parating sa inyong buhay. Pero syempre pa, kailangan maunawaan mo muna or intindihin, pagkatiwalaan ng proseso ng pag-surrender na ito or pag-let go. Sa part na yan, guys, iba-iba po tayo ng paraan. Kung paano nyo ibibigyan ng proteksyon ang inyong sarili or correction ang inyong buhay. I hope kahit paano po ay nakukuha nyo yung ilang mensahe ni Moonchild. Pero best month, this is the period of change para sa inyo. Ulitin ko po, it could be about your relationship rin kasi inyong mga tito, relationship, money, your career, or your personal intentions. Okay, dadaan kayo sa ilang pagbabago, personal transitions, transformation, patungo sa mas better version 2.0 nyo na ngayong taon. Pero syempre pa, ito po ay something, ulitin ko, unang-unang umangat, yung aking na-mention kanina, something na bibigyan nyo ng patuloy na pagpaplano, pag-aksyon at desisyon. This is not something na mangyayari na lang bigla. Okay, tutulungan ng sarili kung andito yung ilang kagustuhan nyo rin na makakita ng pagbabago para sa mas maganda, mas secure and comfort, kung saan andito na rin yung peace of mind sa'yo. Okay, kumbaga, alisin, in short, yung ilang negativity or negative vibes, negative energy sa iyong buhay. Okay, add pa tayo dito guys ng ilang mensahe para sa inyo. Group 1, January 2024, message.
January 2024. Okay. The world. So, mailang changes sa inyong situation. Merong movement. Or sa mas practical po, merong travel. Okay, the world. Ito, indication ito na merong paggalaw, patuloy na paggalaw, gagalaw, mag-exercise. Parang message kay Moonchild ito. Halimbawa po, yung priority nyo mula dito sa ilang changes na gusto nyong makita, physically, okay? Kung mag-change na kayo ng ilang unhealthy diets or patterns nyo, mga paraan nyo, then ito na gagalaw at gagalaw, okay? Or sa mas practical, meron talagang paggalaw. Maaaring yung ilang plano nyo rin ngayon pa lang, January 2024, ay may lang travel plans, okay? Or important destination kayong gustong marating or puntahan. The world is a great sign na nasa inyo ang higit na control ngayong buwan. Lahat naman tayo mayroong control. Pero this time, pinapaalalahanan ka ng yung Baraha Group 1 na kung pahihintulutan mo lamang ang iyong sarili na tugunan at harapin itong ilang mga pagbabago pa na gusto mong gawin sa iyong buhay. Walang imposible na marating mo yan, makamit mo yan. Okay? Ang ganda. Kumbaga, kung ano man yung simulan mo ngayon pa lang, kung ano yung ipunla mo ngayon pa lang, ay merong accomplishment. Meron at meron yung pagkakumpleto sa pakiramdam. Magagawa mo. Kahit pa pakiramdam mo minsan ay, alam mo yun, minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. Kumbaga yung nagiging higit na critic or judgmental sa ating kakayanan. So, isang message rin dito ay pangatin yung tiwala. Okay na meron ka. Dahil kaya mo. You're very independent. Hindi pa man yan ma-realize right now. Paangatin lang yung goal mo rin. Okay? At yung mga nais mo pang marating, walang imposible. I-claim na natin yan ngayon pa lang. Pero ulitin ko po, this is something na bibigyan ng pag-aksyon, ng paggalaw. Okay? Patungo sa ilang transitions, personal transformation na ito. Financially, i-add ko to kasi for Pentacles, kita mo naman, may pagkahigpit. Maybe isang indikasyon po ito para sa inyo Group 1 na alalay ngayong buwan sa higit na practical, ay maging practical and realistic sa paraan mo kung paano mo pinanghawakan ng iyong income. Lalo pa nitong nagdaan na holiday, Christmas. Maaaring ang ilan sa inyo ay higit na naging palabas or mapagbigay sa pera na hindi naman masama dahil Christmas is all about giving and sharing. Pero this month, maybe isang message din po ito to review your finances or kung paano mo again pinapaangat yung tamang responsibility kung paano mo pinapanghawakan ang iyong pera. May pagkaseryoso yung ating nakikita rito kasi or maybe isang message yun na na kayo, serious mode, beast mode dito sa mga goal nyo na gusto nyong makita. Again, sa mas merong comfort, sa mas secure na posisyon o relasyon. At kung ano man guys, yung mabubuo nyong pundasyon ngayon, January 2024, actually, maaaring yan yung maging stepping stone patungo palalo sa inyong success. Okay? Sa inyong buhay. So, tiwala lang sa inyong mga sariling kakayanan, tuloy lang, laban lang, ngayong bagong taon, January 2024, Group 1. Hello Group 2, January 2024. Ito na po yung set of cards na inyong napili. Tingnan natin ang bawat isa. Okay. Ito marahil yung pinakanapunan nyo. The Seven of Swords ay narito. Page of Swords and the King of Swords. Okay, so maangat dito yung inyong pagiging action-oriented, goal-oriented. And also yung pagiging kumbaga, more on the side na positive lang, optimistic, and also very adventurous. Kung paano kayo mag-isip, kung paano kayo magplano ngayon, unang buwan ng taon. Marahil kasi andito yung ilang, di ba? Kapag madalas, kapag bagong simulain ng buhay,
andyan yung excitement. Andyan yung pagiging positive lang natin na ay kaya ko to, magagawa ko to, gagawin ko to, paninindigan ko to. At ito yung umaangat sa inyong baraha. Swords, nakakuha tayo ng pagiging open nyo sa lahat or sa maraming bagay ngayong buwan. You may feel more again optimistic na ang ganda. Bilang unang buwan, may panlalaban ako nakikita dito. Patungo sa gusto nyong katotohanan na makita. Okay? Para bang very straightforward rin yung nakikita ko dito. Also, yung tiwala. Katotohanan, tiwala. At yung inyong mga expressions, very straightforward. Buhay na buhay rito yung enerhiya na tugunan at bigyan ng pag-aksyon yung mga gusto niyo pang gawin. Hindi lang ngayong buwan, pero nagiging futuristic kayo sa mga sitwasyon or sa ilang plans, long-term plans nyo na ito na, of course, para bang ready kayo to take on adventure. Ngayon pa lang. So, may pag-travel, una na dyan, bilang adventurous. Yung focus nyo ay diretso lang sa inyong mga personal intentions. Maaring umangat yung pagiging ambitious and hardworking as I've mentioned ng higit sa inyo na ang ganda. This is the best month, to be honest, na mag-start kayo ng something. Personal na hangarin man ito or intensyon sa relasyon or sa inyong sarili. It could be physically, mentally, financially. Kung meron kayong something na ilang plano, ganyan, investment ba ito? Para kasing ready to attack kayo eh. Ayan, kita mo the Seven of Swords. Pupuntahan nyo, diretso kayo doon sa gusto nyong makita. Halimbawa sa business or sa inyong profesyon. Andito yung eagerness na makarating sa taas. Na makuha yung power na hindi imposible dahil King of Swords ay narito. Matalino kayo, madiskarte. Okay na, maaring ngayon pa lang why I'm getting a message na meron something good news kayong makuha agad. Kasi ito yung pinaparating dito na natural ito sa inyo. Natural nyo ng kakayanan ito. Kaya hindi imposible. Kahit sa simpleng appreciation or recognition ito sa trabaho or anumang inyong ginagawa. You will be top of your game. The King of Swords. Well, ano man yung edad nyo bilang tayo ay general message. Page of Swords, may pagkayang ito. Or childlike. In the King of Swords, may pagka-mature. So, napaka-balance. Maaring ito yung dalawang umangat na characteristic or character nyo this month. Patungo sa inyong patuloy na improvement and growth sa buhay. Practical, realistic, intellectual, hardworking, yung focus ay andito. Pero if ever man po, na mag-apply na meron talaga kayong gustong gawin, simulan, especially if this is something investment, kahit hindi naman, tayo po ay general reading, hindi naman totally may kaugnayan or money-related matters, kahit sa simpleng enerhiya, yan ay isang investment din. So, pipiliin lang din, okay? Kanino kayo higit na magtitiwala? Kasi andito yung pagka-focus, yung inyong eagerness, yung hunger, yung cravings, ayan, sa inyong mga goal or gusto nyong makita na resulta, syempre pa. But at the same time, kasi di ba kapag ready tayo, kapag handa tayo to take on an adventure, to explore sa mga new beginnings, dyan may tendency na magmadali tayo eh. Nang hindi natin masyadong nakikita yung buong larawan. Kahit pa sabi ko nga, alam mo na to eh. Matalino ka na, kayang-kaya mo na to. But at the same time, hindi pa rin, okay, mahalaga na pinag-aaralan ng mga bagay-bagay bago ka mag-iwan ng major plans or decisions, pag-action. Kumbaga yung approach mo lang, wag lang magmadali. Take everything one day, one step at a time. Yun yung pinaka-ano ko dito.
Kumbaga, paangatin mo palagi yung kaninang na-mention ko na katotohanan sa sitwasyon. Okay? Okay, sige. At tayo dito ng ilang messages para sa mga group 2, January 2024. Message. January 2024, group 2. Ayan. The Six of Swords. So, dito, patuloy ka na merong pagbabago na pwedeng makita sa iyong daan, sa iyong buhay, trabaho man ito o relasyon. May ilang transitions. Actually, kung kayo nakapakinig sa group 1, may ilang pagbabago rin. Na pwede mong sa iyo mismo, sa iyong sarili umangat ito, or kusang ibabato sa iyo ng mundo. Na parang ito very timely kasi nag-i-start tayo ng taon, Pero, again, if you are only willing to take the lead, kasi ikaw yung leader dito. Ikaw yung magtatayo ng bandera. Hindi. Pero, kita mo siya. May pagtalikod sa ilang sitwasyon, bagay, tao. Hindi dahil sa hindi mo na gusto yun or ayaw mo na yun. Pero, along with your other guides, parang, kasi nga matalino ka, alam mo to, alam mong kailangan. Pero, as long as ikaw yung leader, ikaw yung, para bang, magiging daan, okay, para sa katotohanan ito, na pwedeng umangat sa iyong buhay. Katotohanan, hindi kailangan laliman. Katotohanan na deserve mo. Patungo ka dun sa ilang magagandang katotohanan sa iyong buhay. Pero syempre pa, you have to be willing din po. Yung willingness. Kasi minsan, di ba, ang hirap ng transition sa buhay, yung ilang pagbabago Kahit na minsan, ang hirap iwanan, halimbawa lamang, pagdating sa inyong mga buhay karera. Maring meron kayong iwanan na, or mapagdesisyon na pagbabagong gawin sa part na yan. At hindi madali na iwanan yung nakasanayan mo na. Pero ulitin ko, kailangan mo ditong paangatin yung confident na meron ka sa iyong sarili kasi ikaw yung una, ikaw yung leader, ikaw yung aangat. Again guys, kung pagkakatiwalaan nyo lamang po, ang proseso ng pagbabagong ito ay walang imposible na patungo kayo doon sa marami pang bagay. The Page of Swords. Speaking of trabaho, andito na rin tayo. Hindi po imposible na merong bagong job opportunity or promotions or meron kayong something na pagdadaanan na matatawag niyong isang milestone or stepping stone patungo sa posisyon kung saan hindi lang kayo aangat, hindi lang kayo titingalain. Ayan, pero syempre pa, magiging masaya. Or isang indikasyon ito, for some of you, kung hindi na kayo nagiging masaya sa inyong ginagawa, okay, or meron kayong ilan dito parang hindi pagkatunay, hindi kayo dito nagiging, hindi lang masaya, pero hindi kayo nagiging totoo. In a way na, hindi nyo na ilalabas yung kayo, yung totoong kayo. Then, maybe this is a message, a sign for some of you, na ikaw ang leader. Ikaw ang leader, group 2. Sa true lang sa inyong baraha dito, hindi nyo kailangan ng someone pa Umaangat yung independent. Yung pagiging matalino na kanina ko pa na-mention, yung inyong mga diskarte. Paangatin ng tiwala sa sarili, at kapag yan po ay inyong patuloy na napaangat sa inyong sarili, yan po yung magdadala pa, okay, palalo sa inyo sa mas maraming possibility and opportunity. Diyan higit na magbubukas yung pinto ng oportunidad patungo sa iyong success. This is the best month to start something na alam mong para sa iyo, para sa ikali-improve mo palalo o sa ikali-level up mo palalo patungo sa iyong success. January 2024, Group 2. Hi, Group 3, January 2024. Ito na po ang set of cards na inyong napili and let's start. Okay, spread muna natin. The Nine of Cups. Ito yung marahil pinakanapunan nyo. Nine of Cups, the Ten of Wands reverse, 10 and 3 of Wands. Both are in reverse. Okay. Okay. Group 3,
unang buwan ng taon, nakakakita tayo dito ng pag-release or pag-alis, paglipat, pag-move, ilang pagbabago. Na actually, from Group 1, kung kayo nakapakinig, puro pagbabago. Maaring ito'y kahit sa simpleng intensyon, hangarin, or plano nyo, ideya. Kasi diba, ganyan, madalas, sa unang buwan ng taon, saan tayo mas nagpa-plan, umaangat yung ilang pagpaplano, patungo sa inyong mga pangarap. 3 of Wands, 10 of Wands, something na para bang napornada ito or na-delay or nakalimutan nyo na or nakalimutan ka na, maaring umangat ulit, manumbalik ulit or magbalik ulit. Tayo po ay general message, so maaring ito ay may kaugnayan sa iyo mismo rin, sa ilang pangarap mo, sa mas practical, sa ilang New Year's resolutions nyo nitong mga nakalipas na taon na hindi nyo napanindigan, hindi nyo nagawa, and this time meron kayong babalikan. Or napornada ba ito na pag-aksyon? Or ilang plans in life, and this time, bibigyan nyo na ito ng higit na focus. Haharapin, nanaisin na bigyan ng bagong simulain. Or if this is about relationships, especially para sa mga nasa LDR, or merong pagitan, naghiwalay, or it could be about your ex din, just only take what resonate po. Pero pwedeng merong manumbalik ngayong buwan. Kahit sa simpleng hi and hello lang ito over the net, okay? For some of you, para bang yung ilang napornada o hindi na ituloy nitong mga nakalipas na buwan or taon, this time, may pag-angat. At dito maaaring mag-apply yung ilang i-release or i-let go nyo. Kahit sa simpleng yung mga negative thoughts na hindi nyo kaya or hindi nyo magagampanan pa. Yung ilang unhealthy patterns, yung inyong mga paraan, okay? Maybe isang mensahe rin po ito na tanggapin itong improvements na kaya mo pang gawin. Kasi minsan, dito parang merong pagdududa sa kung kaya mo pa o magagawa mo pa ba. Okay? Or may pagbabago pa ba? Lalo pa kung hindi ito something na hindi nyo natuloy or talagang hindi nyo na priority or hindi na umaayon sa inyo. Guys, if this is something na pangarap talaga, the 9 of Cups, o ito yung mahal yung gawin, maangat dito. Maybe isang sign din dito na sundin, gawin, panindigan, kung ano yung mga nasa puso nyo, yung mga hopes and wishes nyo in life, kasi wala po imposible. Kung ngayong buwan pa lang ay bubuo na kayo ng pundasyon para sa inyong mga sarili. Kung masyado tayong mag-hold on, or mag-hold on to the past nang hindi mo tinutulungan ng sarili, dyan, yung possibility guys, syempre pa parang hindi ka makaalis, hindi mo maalis itong masasakit na dalahin mo or ilang responsibility mo na alam mo hindi para sa'yo, okay? Yung ilang bigat, ito kailangan mo nang i-release ngayong unang buwan pa lang. Kasi dyan, mababalutan ka ng sakit. Okay? Kita mo may ilang bigat siya. Kung dito, mahirap na guys. Kita mo siya, oh. What more kung ito ay nakabaliktad? Mahirap to pang hawakan. Okay? So, release anything that no longer serves you. Yung alam mong hindi na para sa'yo. Sumasang-ayon ng ilang ingay. Kasi, diba, in order for us to move forward palalo, dapat tulungan ng sarili na makausad sa paraan syempre na kaya mo. Gaano man ito kabagal. Okay, at least gumagalaw ka. At least tinutulungan mo ang sarili na makapagbago. Physically, mentally, emotionally, kung paano yung paraan mo. Okay? Huwag kang matakot. Sumasaayon ng ilang doggies. Okay, mag-add po tayo ng ilang messages pa. Or pinaka-exact message pa. Group 3 for January 2024. Message.
Three of Wands, Ten of Wands, add ko lang din, gaano man parang kabagal ang proseso or progreso ngayong buwan para sa'yo, huwag kang sumuko. Okay, tuloy lang. Ayan. The Queen of Swords, talagang dito. This one is in reverse po. Meron akong pag-aalinlangan na napupuna rito sa inyong barahan na parang hindi nyo na kaya, or sabi ko nga kanina, or hindi na dapat ba? May ilan ding pagtatanong mula sa pag-aksyon na gusto nyong gawin this month. Group 3, you have to release. Ulitin ko, yung ilang unhealthy patterns or ways, unhealthy people, or releasing trauma from your past. Maybe isang message yon. Kaya hindi ka makapagtuloy or hindi mo parang ma-let go itong ilang dalahin na ito. That's because merong kaakibat ito na maaring pinagdaanan mo rin sa iyong buhay. Okay? Tutulungan ng sarili. Bumuo ka ng desisyon na para sa iyong sarili, laksan ng iyong loob. Para sa ilang movement or kahit sa simpleng pagbabago, step by step, hindi mo kailangang ma-pressure naman, wala kang higit na kalaban dito kung hindi ang iyong sarili sa akin nakikita. Kasi totoo naman din po yun, na walang higit na makatutulong sa atin kundi ang ating mga sarili. So, if you're still looking from the past or nag-hold back ka sa past, dyan ka mahihirapan na i-let go itong ilang dalahin na to. At baka yan pa yung maging dahilan, okay? Or maging hindrance para hindi magbukas ang bukang liwayway. Charis, hindi magbukas yung ilang pinto ng oportunidad para sa'yo. Magplano, hindi imposible guys, the 9 of Cups. Ito yung, kasi, okay, I know, andito yung, sabi ko nga yung pangarap yung goal nyo. But at the same time, biglang pumasok sa aking isip, andito rin yung kakontentuhan, yung contentment na, okay na ako, dito na lang ako. Kahit na, nahihirapan na ang ilan sa inyo. May ilang bigat na dalahin. Kasi nga, ito na yung nakasanayan nyo. Marahil kaya parang ang hirap nyo i-let go. Na baka hindi na kaya, or wala nang magagawa pa, or wala nang pagbabago pa. So, work and life balance lang din. Ulitin ko po, huwag kang ma-pressure. If ever mag-apply man na meron ka talagang gustong bigyan ng pag-action, isa-isa lang. Okay? Ano pa? Yung ilang delays na ito or kabagalan na pwede mong maramdaman na baka kasi at one point ilaban mo pero or nailaban mo na yung gusto mong gawin pero dahil nainip ka, hindi mo na itinuloy. So kung andito talaga ang iyong pangarap, ang iyong puso, group 3, laban lang, okay? Tiwala sa iyong sariling kakayanan at sa prosesong ito na pwede mong pagdaanan at syempre pa, tiwala sa Kanya, sa iyong faith. Okay, maging ano pa man po ang inyong relihiyon, pray lang. Lalo pa sa mga pagkakataon or panahon na parang ang hirap ng magtiwala ulit sa isang sitwasyon, sa isang tao, or sa ilang plano sa nakaraan na or nakalipas na. Walang imposible pa para sa inyo, group 3. Tiwala lang. Yung strength, yung power, meron ka niyan eh. This one is in reverse, kaya lang hindi mo siya pinapaangat or maybe isang mensahe po na ito yung higit mong paangatin yung iyong individuality, yung iyong kakayanan sa isang relasyon man or trabaho or sa iyong mga personal na hangarin sa buhay. Huwag niyong pagdudahan yung pwede pang mangyari or kung ano tong kaya niyo pang gawin. Dahil kung andito lang yung focus at yung awareness sa'yo na meron pang magagandang mangyayari, yung positivity, syempre pa rin. Sa totoo lang, ikaw yung in charge eh. Ikaw ang magdadala patungo sa iyong tagumpay. Pero you have to let go itong ilang bagay na hindi na nagsaserve ng anything purpose sa iyong buhay. So you can move forward na talaga. Totally patungo sa iyong tagumpay. Ngayong January 2024 para sa inyo, Group 3.